Alam po ba ninyo na 70% o 70% ng mga karamdaman ay maaaring maiwasan sa wastong pagkain? Ganyan po kahalaga ang vegetarian diet. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa programang Simulang Usapang Senior. Walang mali, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? At welcome po sa ating programang Simula Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ngayon po ay malugod namin kayong tinatanggap at sa lahat namin taga-subaybay, maraming salamat po sa patuloy ninyong patronage sa aming program. At salamat din sa mga prayers ninyo. Ngayon po ay meron akong nais na i-anunsyo na magkakaroon ng special concert ang Philippine International Church Senior Choral sa darating na Biyernes, January 23, 2026. Ayan po ay ang Philippine International Church sa loob po ng Adventist University of the Philippines. So, kung ninyong kalilimutan, Friday evening at 7 p.m. January 23, 2026. Ang aming pong i-feature ay mga senior choral members ng Philippine International Church. Ang title po ng concert, Until He Comes, Songs of Faith and Hope that Blessed Hope. At ang inyong lingkod po ay magiging bahagi niyan. Ako po ang magiging MC ng concert. So huwag po ninyong kalilimutan, January 23, 2026, this coming Friday at 7 p.m. sa Philippine International Church dito sa loob ng Adventist University of the Philippines campus. Ano po yan? Vespers meeting. Ang amin pong nais kong batiin ang lahat ng mga miyembro ng Philippine International Church Seniors Choral at higit sa lahat ang kanilang conductor si Maestro Nimrod Salazar. So, good luck and God bless us all sa ating concert na yan. Kaya ngayon pong umaga, of course kami nagagalak na kasama pa rin namin kayo, lalo tigit na ating mga
kaibigan sa ibayong dagat. Okay? Ang International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church. Yan din po yan sa Illinois, USA. At nais kong batiin din ang aking kapatid, si Pastor Sam and Rina Barrios and family. At lahat po ng ating mga kaibigan dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church at ang ating mga senior citizens ng Cherobics team. Welcome po. Kaya nabanggit ko kanina, don't forget our concert is coming Friday na po yan, January 23 at 7 p.m. Friday evening. Okay? At magkita-kita po tayo doon. At gayon din, nais kong batiin din, bihira ko na mabati ang ating ang nasusulat, the Kamenong Legacy Ministry family. Welcome po. At alam ko, madalas kayong sumusubaybay sa ating programa. Marami pong salamat lalo na sa inyong pag-share. At huwag niyo rin pong kalimutan na please follow us in our Facebook and YouTube channel. Okay, yan po ay simula Usapang Senior ni Doc Rome Barrios. Ayan po yung ating platform doon sa YouTube. Huwag niyo kalimutang i-share at i-like. Okay? At gayon din, of course, ang ating pong programa. Okay? Nice kong sabihin na rin ngayon na open po sa inyong mga comments, suggestions, sa mga messages po ng mga request. Welcome po kayo. Aming pong mga linya ay 0917-1742-777. At ang isa pa ay 0918-9447-891. Hihintayin po namin ang inyong mga mensahe. Huwag po kayong mag-atubiling mag-text o sumulat o whatever, tumawag. And we will try to accommodate your requests, lalo po sa ating mga prayer requests. At hindi sa kung ano pa po ang nice nyong suggestion para sa ating program. Marami pong salamat. At ngayon nga, sa araw na ito, kung may maganda tayong pag-uusapan, at ito ay lilinawin din natin yung ibang issues about it. Tungkol sa 70%. Ayon sa pag-aaral, ayon po yan sa mga report, ng mga researchers natin, masalamat tayo sa magagandang pag-aaral na ginagawa namin. Sabi ay 70% daw ng mga karamdaman, di ba magandang findings yan, ay maaring maiwasan sa wastong pagkain. At alam niyo yung sinasabing wastong pagkain, of course, yung vegetarian diet. Hindi po mahirap. Lagi ko sinasabi na huwag po kayo matakot sa vegetarian diet. Hindi po mahirap maging vegetarian. At basta lang po tama, balanse, at lagi nating sinasuggest sa magagandang I would say advice para sa preparation ng ating mga kinakain. Kahit po sino, kahit po bukas na bukas pwede na kayo magsimulang magkaroon ng vegetarian recipes or diet. Mas simple lang po. Hindi po kailangan expensive at hindi rin po mahirap. Dahil lang po ay kinakailangan lang po ay maging practical at talagang buo sa ating kalooban na talagang gusto nating maging malusog. At alam niyo, pati yung mga cancers, 50% mga cancers, ay may iwasan at pinanggagalingan din pala niyan yung mga pagkain. Gayon din yung high blood pressure, diabetes, yung mga tinatawag nating degenerative diseases. Ayan po ang ating anuhin ngayon na tutunghayan natin yan, degenerative. Ano ba ibig sabihin yan? Ayan yung mga karamdaman ng usually ayan ay nararanasan ng mga old age dahil kaya degenerative para nag-deteriorate naturally, kasama po yan sa natural, yung ating mga cellula, yung ating mga tissues sa katawan, pati mga bones natin. Ayan po ay tinatawag na dahil sa paglipas ng panahon,
tumatanda at saka yung mga organs natin napapagod na rin. Pero po, diba, ang ibig ko sabihin, huwag po tayo mag-alala dahil ayan po ay bahagi ng ating nature, pero meron tayong magagawa para mapanatili pa rin kahit na nagkaroon tayo ng konting mga shifting sa mga metabolism, yung kalagayan ng ating pangangatawan. So, ayan po ang ating tutunghayan at pag-uusapan dito sa ating program sa araw na ito. Kaya wag po kayong alis, babalik agad ang simula usapang senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mo biyaya, baguting umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Muli po nagbabalik ang programang Simula Usapang Senior. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Ako po si Doc Rome Barrios, 71 years old, ang inyong kaibigan at laging makakasama sa programang ito at laging magiging bahagi ng pag-share ng mga mabubuting mga payo at mabubuting mga kaisipan para po sa ating malusog, masaya, at kapaki-pakinabang na buhay bilang mga senior. At hindi lang po naman pang senior, ito po ay para po sa lahat. Para po ito sa pamilya, sa inyong komunidad, sa inyong pamayanan, or sa buong sanlibutan. Pag-uusapan po natin ang sikreto ng pagkakaroon ng malusog na katawan at mahabang buhay at higit sa lahat, maging masayang buhay. Ayan po. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon, ang ating topic ngayon ay yung vegetarian advantage. Ayan po. Ano ang advantage? Ano makakabutihan? Okay? Wala na po tayong, kumbaga sa wala na po tayong tutol diyan. Hindi na po natin dapat pag-usapan na ang pagkain ng gulay, original food, gulay, prutas, nuts, legumes, at mga whole wheat, whole grains, yung mga natural at mga organic na mapagkain. Ayan po ang sikreto talaga ng pagkakaroon ng malusog at mahabang buhay. Ayan na po, wala na po pagtatalo dyan. Talagang napatunayan na. Kasi lahat ng mga karamdaman ngayon ay napatunayan na talagang may kinalaman sa mga pagkain. Yung high blood pressure, yung diabetes, overweight, ayan, ano pa, yung mga cardiovascular diseases, yung mga lahat ng karamdaman halos. Kaya napakahalaga po yung tinatawag na vegetarian advantage. At sabi nga dito sa turf, actually, nanggaling information yung 70% ng mga karamdaman ay galing sa pagkain at may iwasan din sa tamang pagkain. Ay galing yan sa turf, University sa Massachusetts, USA. At nagsabi na a recent newsletter says that the scientists of Tufts University now estimate that 70% of all diseases, including a third of all cancers, are related to diet. A vegetarian diet reduces your risk of developing degenerative diseases. Pag-usapan natin yan. Again, degenerative, including obesity, coronary artery disease, high blood pressure, diabetes,
and certain cancers, among them colon, breast, prostate, stomach, lung, and esophageal cancer. So a vegetarian diet can also help you preserve your brain, maintain a healthy weight, keep your bones strong, and live longer as well as better. So, talagang pagka ang diet natin ay mas marami ang gulay at saka prutas at yung mga whole grains at yung mga beans, lentils, o yung mga legumes, nuts. Naku po, ayan po yung sikreto, no? Dahil ayan po yung original diet na binigay ng ating Panginoon, Genesis 2:9. Basahin natin sa banal na sulat. Mga fruit-bearing trees, at saka seed-bearing trees, lahat po yan, yung greens. At nice nating malaman, ano nga ba, paano nga ba maging vegetarian? Kasi po, may sinasabi sila na parang napakahirap dahil lalo na hindi sanay sa mga gulay, kasi sanay sila sa mga karne. Ang pinakamahalaga po diyan ay ano yan, kinakailangan may decision ka. Kasi pag nag-decide ka, siyempre didisiplinahin mo yung katawan mo. Na ibig sabihin, huwag po natin pahirapan. Pwede po magsimula yan gradually. Na yung ating pagiging vegetarian, iwas sa mga karne, lamang karne ng hayop, at saka yung mga processed foods, yung mga too much sweets, too much salt, ayan, at saka fats, yan po. Yung kaibahan naman kasi ng salt at saka yung mga sugar sa natural foods, sabihin sa mga prutas at saka gulay, ay healthy po yun. Hindi po yun yung katulad ng taba ng fats na nakukuha natin sa mga karne. Ang mga fats sa karne po ay ano yan, saturated. Kumbaga sa namumuo, nasa-saturate, kaya yung bumabara-bara sa ating mga gut. Kaya napakahalaga yung na lang, healthy fats and healthy nutrients, healthy sugar, healthy, sa mga natural foods, organic foods, yung mga plant-based. Pwede po yan simulan. Minsan, simulan nyo ng 3 serving. Dapat sa umaga, meron kayong prutas na 3 servings sa buong araw, ha? Tapos another gulay. Hahaluan nyo rin. Kung ano po yung regular breakfast nyo, samahan nyo. At later on, i-increase nyo. Magiging 5 servings na a day. Magiging 6, 7, ayan. Hanggang sa magiging majority na ng kinakain nyo ay gulay. Sapagkat ayun po ang hinahanap ng ating Panginoon. Kasi dyan po talaga na na-create. Naalala ko yung isang article na pati nga yung ating jaw, even yung mga teeth natin, hindi tayo pareho ng yung structure ng teeth ng hayop na pang talaga, yung mga carnivorous, kumakain sila ng mga karne rin, kapwa hayop. Pero tayo po, ang iipin daw natin at ang ating mga organs sa katawan, na stomach natin, hindi raw yun nalikha para kumain ng mga lamang hayop o yung mga hindi gulay. Kasi yung ating ngipin, ang ating panga, ang ating throat, ang ating lahat ng system natin, ay organs natin, ay para po sa gulay, dahil ay po yung original na nature natin, na ibig sabihin na kalagayan na ating pangatawan. Kaya po na-introduce lang yung hayop after po nung great flood, yung dilubyo, dahil nawala lahat yung mga halaman. Pero dapat nung tumubo na yung mga halaman, punong kahoy, dapat bumalik na sa original diet. Pero hanggang ngayon, dala-dala na natin yung diet na laging may hindi kasama yung sa mga hayop. Pero ang original diet ay
vegetarian. Kaya yung atin, hahaluan nyo kung gusto niyo magsimula no, kaya lagi ang ganda yung program na sabi ko lagi, simula. Gusto niyo magsimula ng diet para maging healthy at maganda ang inyong pakiramdam at wala kayong maramdaman ng mga pains yan. Lalo na yung ating mga age, bumabagal na yung metabolism ay nagkakaroon ng changes. Kaya dapat maging na rin tayo, tender na rin yung ating mga kakainin at saka iingatan na natin na malusog lang. Okay? Kaya yan po ay ang gagawin lang po ninyo kung kayo hindi sanay sa mga gulay na marami, unti-unti lang po. Isama nyo sa mga putahin nyo yung mga gulay. Like for example, vegetable salad. Ayan po ang pinaka-practical. Isama nyo lagi ang vegetable salad sa meal ninyo. At pag sinabing vegetable salad, puro yan, gulay lang, dahon, greens, at saka yung mga nuts, at saka yung mga basta pagsamasamahin itos, sauce salad. Ayan po. Ibig sabihin, may amount na ng vegetarian food na pumapasok sa inyong katawan. Ayan. At saka yung mga soup po, ganda rin yung soup, yung mga sopas ng vegetable soups, yung mga mushroom, mga bean, or whatever soup you like, dagdagan po ninyo ng mga gulay sa samahan ninyo. And then for dessert, iwas na po sa mga sweets, no? Yung mga processed, mga cakes, mga ice cream. Tataas po ng mga calories and sugar and ay kinakailangan. Ano na po, natural, fresh fruits ating ilagay. Ganyan po magsimula. Hindi po kailangan bibiglayin kasi ganun talaga rin. Even our system, ayaw din niya ng mga binibigla-bigla. Kaya unti-unti po, isasanayin. Kaya small amount, then you increase. And then, pati mga grains natin, kung gusto niyo ng mababang sugar talaga, lalo na may mga issues on diabetes, of course, the whole grains. O kaya red rice, brown rice, black, daming variety para hindi tumaas ang insulin. Ano tawag din yung sugar sa ating katawan para yung ma-maintain natin yung ating sugar level. And then, legumes, lagi meron yung nuts. Lagi. Dapat meron yan. Hanggang pati beverages. So, iniinom natin. Kung sanay tayo ng kape, bawasan natin masyado. Pero pwede naman tayo soy coffee. Maraming klase naman. And then, may mga substitutes tayo. And then, even sugar. At ang may papayo natin po ay magsimula tayo sa mga simpleng mga vegetarian entries. Like for example, sinigang, yung mga, simulan nyo muna yung mga sabaw na may gulay at huwag na muna yung mga sophisticated na mga recipes. Yung mga simple lang, yung laga na merong mga gulay, pwede yung lagyan ng mga dahon, balunggay, or whatever leaves mo. Kaya fish soup. Yan, kaya yung sinigang. Yun po ay pwede nating simulan na simple. Pero mahalaga kasi riyan, pag sinimulan nyo yan, ibig sabihin, nais nyo ng magkaroon ng healthy diet para sa inyong katawan. Kaya yan po simula ng vegetarian. Of course, iwasan ng marami. Pag nag-vegetarian diet po kayo, bawasan nyo yung inyong sweets, bawasan nyo yung salt, at saka yung mga fats, yung mga taba, iwasan ng konti para maging balance at healthy yung kinakain. Kaya yan po. So, kung 70% po ng mga karamdaman, ibig sabihin, pwede pa natin palang ma-reverse yung mga pwedeng maging sakit natin, 70% dahil sa vegetarianism, dahil sa pagkain ng mga gulay at prutas at mga plant-based ng mga pagkain. Ano naman yung 30%? Okay. Ibig sabihin yung 30% po, yun naman yung mga bagay na hindi natin na maiwasan, natural na yun. At kasama doon yung tinatawag na degenerative diseases.
Ano po ba ang degenerative diseases? So, okay? Sa medical books po, ito ang sinasabi about degenerative diseases. Ito po yung mga karamdaman na natural na nangyayari sa ayaw natin sa gusto habang tayo'y nagkakaedad. Okay? Hindi ko sinasabi na lahat ng nagkakaedad meron ito, pero may mga tao na maaga pa nga, hindi pa nga ano, minsan mas bata pa, no? Minsan ang narinig ay even yung low memory, yung problem sa memory at age 7, nag-start na yan, age 7 pa. O how much more kung ano ka na, kung senior ka na, mas lalong kumbaga sana vulnerable o mas tayo, prone tayo doon sa karamdaman na yun. Kaya napakahalaga po, no? Ito yung degenerative diseases na sinasabi, the chronic conditions where cells, yung mga selyo, tissues, yung mga tissue natin sa katawan, or organs, progressively break down and lose function over time. Yung progressive, tuloy-tuloy, ibig sabihin, kaya tinawag na progressive, ibig sabihin, habang dumadaan ang panahon, lumalala yun, ibig sabihin na tuloy-tuloy, hindi mapipigilan. Okay? Pero, ang magagawa doon, o yung degenerative, kaya yun po yung mga pagbagal na mga pagdaloy ng ating cellula, ng ating tissue o ng ating organ. Like for example, yung ating mga buto, di ba? Kaya karamihan sa mga may edad, laging may reklamo sa pain sa mga joints, no? Yung mga kasukasuan, kasi po degenerative yan. So, tingnan po natin, no? Pag-aralan natin yung degenerative disease para maunawaan naman natin. At hindi tayo namumblema kung bakit may nararamdaman tayo. Karamihan po, basta ang sinasabi sa atin, hindi lahat ng masasakit o hindi lahat ng nararamdaman natin ay sakit. Abangan po ninyo yan. Magbabalik tayo. Yan lang po kayo. Usapang Senior. Lahat sa akin, lahat ng akin, inaalay kong lahat sa'yo, Diyos. Lahat ng sisit, pagbubunyi, ligaya't hapis, nawa'y tanggapin. O Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikawalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka. Tanging handog ko sa'yo, buong buhay ko'y iyo. Sa nakalipas, hatid ng bukas, panaginip na di ko makamtan, mga pangarap na inaasam, puso ko't kamay, taas kong alay. O Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikawalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka.
aking nakaraan, iyong ikalwalhati. Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka. Tanging handog ko sa'yo, buong buhay ko'y iyo. Buong buhay ko'y iyo. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrio, 71 years old, senior citizen, old age, golden age. At kasama niyo ako at pag-uusapan natin itong mga talagang yung para maunawaan natin kung ano nga yung tinatawag na degenerative diseases. Okay? Ito ay often, mga degenerative diseases, sabi ay link o may kaugnayan sa pagtanda, genetics, okay, lifestyle, or environment. Ayan po yung mga nagiging sanhi rin, okay, dahil tumatanda nga, okay, natural yun. Pero kailangan natin na kung maiwasan, hindi maiwasan, pwede kasi nga, sabi nga natin progressive. So, tanggapin na po natin na mararanasan natin yan. Pero dahilan sa ating tamang pagkain, sa ating lifestyle, mapapabagal po natin yan. Yan. Yung paglala at paglago ng degenerative diseases, yung mga karamdaman na natural na nasisira, no? Na nasisira ang ating tissues, sa ating cells, organs dahil sa pagtanda. Kaya may mga example dito, no, with common examples including Alzheimer's, Parkinson's, osteoarthritis, and cardiovascular diseases, causing debilitating symptoms like memory loss, mobility issues, or pain. To treatment focus on managing symptoms as many have no cure. Most likely po talaga pong nakaramihan ng degenerative diseases, karamihan o halos lahat, ay wala pong kagamutan. Pero pwedeng mapabagal ang paglala, ang paglago ng karamdaman sa tamang nutrisyon, tamang pagkain, vegetarian diet, at lifestyle, sa tamang pamumuhay. Paano ba pamumuhay naman? Naninigarilyo ka ba? Alcohol? Minom ka ba ng alcohol? Ayan po yung mga lifestyle na kumagamisan. Kala natin ay kasama na sa ating buhay, pero actually, hindi po nakakabuti. Kaya yan po, pag-usapan natin. Ano na itong mga example ng na iba-ibang types, no? Ng degenerative disease ito. Dapat pa mautawaan natin ito. Ang tawag dyan, neurodegenerative. Ano ibig sabihin? It affects the brain, nervous system. Ayun po. Ayun ang isang type ng degenerative Alzheimer's. Kasi po yung ating cells minsan sa utak, pagka nanghina na po talagang maapekto ng memorya natin. Tapos meron din tinatawag tayong type ng degenerative disease na tinatawag na musculoskeletal. Ano ibig sabihin na? It affects joints, bones, and muscles. Kaya yung osteoarthritis, osteoporosis, muscular dystrophy, ayan po yung mga example niyan. Kaya tama nga, habang tumatanda, pumapayat yung mga buto natin, nagiging brittle, babawasan na rin ang tinatawag na yung parang moisture o oil or liquid para gumana, para dumulas. Ayun po ay natutuyo.
dahilan sa katandaan or sa ibang mga factors. At ang sumunod na type ng degenerative disease ay ang cardiovascular. Affects the heart and blood vessels. Tandaan nyo yung puso rin, napapagod din ang puso, tapos yung mga blood vessels natin sumisikip dahilan nga sa pag-accumulate ng mga fats o may mga bumabara-bara na sa ating mga ugat. Nahihirapan na dumaloy ang dugo at mag-pump at mag-circulate. Ayan po yung coronary artery diseases yan. And then also spinal degenerative diseases. Ayan po yung tungkol sa neck or lower back. Ayan naman ang mga, of course, part din yan ng ating skeleton or skeletal system, musculoskeletal. So, ano yung mga symptoms ng mga degenerative? Ito yung overall memory loss, confusion, tremors, rigidity, coordination issues, yung Parkinson's, and then pain, stiffness, ayan, naninigas o nangangalay or whatever. Pati yung reduced mobility, hindi mo na maigalaw. Okay, chest pain, fatigue, o ayan. May mga, ayan po yung mga degenerative diseases na karamihan daw at halos lahat ay walang cure. Pero pwede natin i-manage para hindi po lumala. Okay. Kaya makita nyo may mga 80, 90 years old po, ang lalakas pa, hindi na dahil of course aside from their natural nila yan, kumbaga sa yung naturalesa nila na malalakas sila, katawan nila, ay bukod doon, iniingatan pa nila, no? At inaalagaan nila ang kanilang pagkain, ang kanilang lifestyle para po mapabagal. Although hindi natin maiwasan yan. Ibig sabihin, talagang part na ng nature yan. Alam niyo ba? Simula ng magkasala, tao, lahat na ng bagay na mamatay, lahat ng bagay ay mawawala. Unti-unting mamamatay. Kaya nagsimula yan. Kaya lahat tayo ay dadaan ng bawat nilalang. Ay everything has an end. Okay? Pero meron pa tayong magagawa para mapabuti at mapasaya pa natin ang ating buhay habang tayo nabubuhay. Okay? At ayan po ang ating layunin talaga. Kaya yung vegetarian advantage na sinasabi natin, ayan po ay kailangan natin yan. Okay? At kung gusto natin ng simple steps, okay? Sabi, make changes gradually. Huwag po natin, unti-unti lang po natin. Tulad aking binanggit kanina na yung mga smaller at muna serving, tapos hanggang sa unti-unti nyo na-increase. Okay? Add more fruits and vegetables. Ayan. Yung fruits, yung, even natural, pati mga juices na ininom natin, dapat natural na rin. Huwag na po yung mga may mga mixture ng sugar, may artificial flavoring pa. Ayun po, lahat po ay ating bantayan na, iwasan na natin. And then, increase the number of legumes. Ayan, mga beans, okay, mga nuts, mga lahat ng buto-buto, may buto, mongo, or whatever beans are available in your pantry. Ayun po ang ating At meron din tinatawag na eat nuts frequently. Yan. Tayo po ay laging may nuts, mahalaga po. And drink healthful beverages with your meals. Okay. Healthful, ibig sabihin hindi po whiskey, hindi kape, hindi soft drinks, kundi mga natural juices at water. The best. So yan po, sana po may natutunan tayo sa ating pagtalakay ng vegetarian advantage at alam natin
maganda yung ating pag-aralan ngayon, 70%, no? Maiiwasan ang mga maraming karamdaman sa pamamagitan ng tamang pagkain, malusog na pagkain. And that is the vegetarian lunch. So, magbabalik po ang simula usapang singko. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, baguting umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Muli po nagbabalik ang programang Simula Usapang Senior dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. Ngayon po, dadako na tayo sa ating Senior Wisdom at nais nating bigyang halaga ang isang virtue o isang mabuting pag-uugali, no? O isang mabuting tawag natin attitude, no? Para tayo ay mabuhay ng magaan, masaya. At ito ang tinatawag na happiness. At ito po yung happiness na sinasabi na kapag minsan hinahanap natin ang ating kaligayahan sa mga bagay-bagay o sa mga property, sa mga sa mga ambisyon natin. Marami tayong iniisip na magpapaligaya sa atin. Pero saan ba talaga nakukuha ang tunay na kaligayahan o happiness? May isang magandang babae, mayaman, at halos nasa kanya na lahat ng karangyaan. Ibig sabihin, in terms of material wealth, no, ay nasa kanya na. Kailang pumunta siya sa isang psychiatrist, sabi niya, bakit kaya ganito ang aking pakiramdam? Nasa akin na lahat, wala na akong mahihiling na mga bagay, pero parang kulang pa rin, parang empty pa rin ako. Sabi niya ganun. Wala pa rin akong nakikita. Hindi pa rin siya masaya. Wala siya nakikita. Pag-asa, sabi niya gano'n. Para bang walang meaning, walang kahulugan ng kanyang buhay daw. Kaya sabi ng psychiatrist, diyan lang po kayo. May pakikilala po ako si Mary, yung aming janitress. At sasabihin niya sa inyo, pakinggan niyo lang siya, sasabihin niya sa inyo, ang sikreto ng kanyang pagiging masaya. Kaya gusto ko makinig ka sa kanya. So, inintroduce niya, tinawag niya si Mary. Ito naman si Mary, tawag pa yung walis, at saka yung mga gamit yung panlinis. Umupo siya, kinausap niya itong babaeng nalulungkot at nagiging kulang sa kanyang, kumbaga hindi niya nararanasan yung contentment sa buhay. Sabi niya gano'n. Despite her being wealthy at saka successful na. Sabi niya ganun. Actually, kinuwento niya, mupo sila. Actually, ang aking asawa, sabi ni Mary, namatay 3 months ago. Tapos sumunod na taon, yung kaysa-isa namin na aksidente, namatay din. Kaya nung mangyari yon sa akin, sabi ni Mary, ay naramdaman ko na parang ako na lang nag-iisa. Parang nawala na ang lahat sa akin. Kaya talagang nakulong siya sa kalungkutan ang buhay niya. Kaya pero sabi niya, one time daw
habang naglalakad siya, may isang kitten o pusa, no? Maliit na pusa sumunod sa kanya hanggang bahay. Yung parang umiiyak at humihingi ng pagkain. Kaya naawa siya. Pagdating sa bahay, binigyan niya ng milk, pinakain niya. At yung pagkatapos noon ay parang lumapit sa kanya, parang nagpapasalamat. No? Alam niyo ba yung pusa, alam niyo naman, pagka ay inaano niya, purring, ibig sabihin kinukuskus niya yung kanyang yung kanyang sa katawan niya, parang naglalambing. Sabi niya gano'n. Naisip mo, sabi ni Mary, naku, ito ng pusa ay nagpapasaya sa akin. Dahil ginawa ko sa kanya, pinakain ko siya. At talagang napangiti raw siya nung parang papasalamat yung kuting. Pero sabi niya gano'n. Sabi niya, kung ito nga pusang ito ay pinapasaya ako at napapangiti niya ako. Kaya yung pusa na yun ay hindi na raw umalis sa kanyang tabi o yung kuting. At talagang nararamdaman niya yung pagmamahal sa kanya tuwing pakakainin niya. Nararamdaman niya yung pasasalamat sa amin. Bakit kaya, sabi niya, bakit hindi ko kaya ito gawin sa tao? Ayun. Sabi niya, bakit hindi ko kaya gawin sa tao na mapasaya ko din? Sabi niya gano'n. Kaya sabi niya, the next day, sabi niya, I baked some biscuits at tinala niya ito sa neighbor na may sakit, doon sa kapitbahay nila na may sakit. Binigyan niya ng binake niya ng cookies at napasaya niya at nakita niya kung paano lumiwanag ang mundo. Talagang napangiti yung kanyang binigyan. Kaya sabi niya, every day, ang naging sekreto daw niya para maging masaya. Every day sabi niya, I try to do something nice for someone. Ayun. Kaya nakita niya, sabi niya, na pagka ganun daw ang ating ginawa, no, mag-isip tayo ng mga bagay na magpapasaya, magpapagaang ng buhay ng isang tao, ay ayun daw ang tunay na kaligayahan. Na ang tunay na kaligayahan, brother, ay nanggagaling sa pamamagitan nating pagbibigay at pagmamahal sa Panginoon. Kaya kung gusto natin maging masaya, ayun daw po ang gagawin natin. Mag-isip tayo ng mga bagay kung anong may bibigay natin, kung paano natin mapapasaya ang ating kapwa. Kaya nung marinig ito ng babaeng mayaman, sabi niya, oo nga, sabi niya, nasa akin na lahat. Pero yun, sabi niya gano'n, na lahat ng bagay na alam kong papasaya sa akin, yung mga bagay na nabibili, yung mga nakukuha o na-accumulate ko sa sanlibutan. Pero yung mga hindi ko, wala ako, mga bagay na puro na wala naman daw yung mga bagay na hindi nabibili sa kanya. Kaya ibig sabihin, yung tunay na happiness ay hindi nakikita sa mga bagay, kundi yung sa mga bagay na nabibili, kundi sa mga bagay na hindi nabibili. Ayun, nasasabi na hindi you cannot buy happiness. Kung gusto mo na maging happy, ay yung paggawa mo na mabuti sa kapwa. Ayan po ang napakagandang aral sa atin. At sinasabi nga sa atin, if you want to be happy, sabi dito, you have to make someone else happy. If you want something, you must first give something of yourself. Ganun din, pag nagbibigay tayo, yung ating binibigay, yung may part ng ating buhay, hindi yung hindi natin pinaghirapan o walang value sa atin, pinamimigay natin. Hindi. Kinakailangan kung ano yung mahalaga sa atin, ibabahagi natin yun. Sabi, you need to surround yourself with good, friendly, and interesting people and be one with them. Kaya dapat
gusto natin sumaya daw, ay let's make other persons happy also. Yun ayun ang tunay na kaligayahan. So, at ang mga bagay na yon, ayun yung mga bagay na hindi nabibili. Hindi yun na-acquire sa pamagitan ng mga material things, kundi na-acquire po yun sa ating puso. Okay? Ayun po yung pakiramdam, yung relasyon mo sa iyong kapwa. So, pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating aral na natutunan sa araw nito. Magbabalik po ang simulang usapang senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Welcome po once again sa ating program Simula Usapang Senior. Tayo po ngayon ay nasa panahon para paunlakan natin ang ating alalahanin natin. Okay? Ang ating mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal sa buhay na humihiling ng kanilang panalangin. So ngayon po, samahan po ninyo ako at atin pong idalangin ang ating mga kaibigan na nag-request para po sa kanilang kagalingan. Tandaan po natin, bukod sa ating panalangin, isama po natin sa ating personal prayer ang ating mga kaibigan na ito. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos na ang tahanan ay sa langit. Ang gumawa ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito. At higit sa lahat, ang may-ari ng aming mga. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy niyo binibigay sa amin na kami ay nakakalapit at higit sa lahat nakakatawag sa inyong dakilang pangalan. Sapagkat ayon sa inyo, ang sino mang tumatawag sa inyong pangalan ay maliligtas. Kaya nais po namin lumapit sa inyo. Sa panahon na ito, ay napakarami po namin mga pangangailangan, mga pagsubok na aming nararanasan, mga kahirapan, at higit sa lahat, mga kalungkutan, mga kapigatian na aming nararanasan. Subalit, maraming salamat at aming nararanasan na inyong paglapit kung kailan kayo malapit sa amin sa panahon nito. Sa oras na ito, marami kaming nais na dalangin at nais namin ipaabot sa inyong banal na lungkutan. Nabigyan sila ng mga kagalingan at higit sa lahat ng mabuting pakiramdam nang sa gayon ay patuloy nilang maranasan ng inyong pakikasama at higit sa lahat patuloy nilang maramdaman ang inyong patnubay at pagtutulog sa bawat isa sa kanila. Sa oras na ito, tanging-tangi na dalangin namin si Nelson Gagnola na patuloy na mayroong karamdaman. Gayon din si Brother Bong Bustamante at ang kanyang nalalapit na operasyon. Nais namin ikaw ang siyang muna. Tulungan ang mga doktor, ang gagamot, ang mga nurses, mga gamot, na ipagkakalusan niya. Nais namin itagubilin sa inyo sapagat kayo lamang ang dakilang magpagamit. Tulungan din si Samantha at Jordan Acosta sa kanilang mga nararanasang mga karamdaman. Si Angelo Kaliwara Pangilinan, pagalingin po siya. Si Liway Librada Barreto at sa kanyang patuloy na
mga suliranin tungkol sa pananalapi at kung paano niya mapapanatili kanyang mga gamot, especially ang kanyang chemotherapy. Tulungan siya, Panginoon, na gamitin ang ilang kaluluwa na pusong mapagbigay. Tulungan siya sa kanyang pinansyal na pangailangan para sa kanyang kagamutan. Tulungan din si Rebecca Melani na ngayon ay papasalamat kami at siya ay nakalabas na sa kanya sa pagamutan. Subalit kailangan niya po ng inyong patuloy na pagpapagaling at nawa ang balik ang kanya mabuting kalusugan at maging patuloy na maging normal kanyang buhay sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Tulungan din si Brother Patrick sa kanyang nararanasan ngayon at karamdaman. Sana po ay tulungan siya at bigyan siya ng mabuting kalunasan anuman ang kanyang mga pangangailangan. Nananampalataya kami na ikaw ang bibigay sa kanya ng mga gamot at patuloy na paraan upang patuloy niyang maranasan ang malusog ang katawan. Gayun din, patuloy namin dadalangin at patuloy namin inihiling sa inyo na pagalingin sa Pastor Joel Solis, si Dean Sandanya, at ang aming mga kaibigan na sina Wilene Lorenzo at Gemma Molina. Marami pa kami, Ama, na mga nais na ihilingin sa inyo at nais namin inyong pagalingin. Subalit hindi namin sila na mga kapatid at alam namin kayo nakakaalam. Tulungan ang bawat sa amin na patuloy kaming mananampalataya sa inyo sapagkat walang ibang magliligtas, walang ibang papagaling sa amin. Tulungan ng aming programa ang simula usapang sino at lahat ng aming mga staff, lahat ng aming mga kasama sa production, ikaw lang ang aming inaasahan sapagkat alam namin ikaw ang may-ari ng aming mga kaisipan, ng aming mga pinatangkilik at gamitin lamang kami bilang instrumento na inyong gawain sa pagliligtas. Tulungan din ang lahat ng mga programa sa loob ng Adventist Worldwide Wide sa likod nito at tulungan na samahan kami ng Banal na Espiritu na patuloy kaming maging instrumento na inyong pag-ibig at inyong paligtasan. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa at inilig namin at aming inaasahan inyong tatanggapin at sasagutin alang-alang sa matamis sa pangalan ng tagapagligtas ng si Jesus. Amen. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya bagong umaga. Ikaw ang simula, Muli po ay nagpapasalamat ako sa inyong pakikisama sa ating programang Simula Usapang Senior. At tandaan po natin na ang lahat o 70% na po ninyo yan ng mga karamdaman ay maaaring maiwasan at maaari ring magamot, okay?
o mapabagal man lang, no, yung paglala ng ating karamdaman sa pamagitan ng wastong pagkain. Kaya po, amin pong nire-recommenda ang vegetarian diet. Gawin po ninyo yan gradually hanggang sa totally magiging plant-based na po yung mga kinakain. At tandaan po natin, sabi nga ay kung gusto nating maging maligaya, huwag po natin hanapin niya sa mga material na bagay. Ang kaligayahan po natin ay base sa ating ginagawang mabuti para sa ating kapwa. At ang ating kung mga ginawang yan ay babalik sa atin. Kaya po, sana po ay inyong natutunan, no, na ang ating pagiging masaya, okay, at pagiging malusog, at higit sa lahat, ang pagiging matibay o resilient na mga senior citizen ay meron po tayong dapat na gawain dyan. Ayan po ay ating responsibilidad. Kaya lagi tayong manalangin, lagi tayong humingi ng lakas na gagaling sa ating Panginoon. So nais ko po kayong pasalamatan, lalo tigit ang ating mga staff, si Pastor Nerio Carranza, ating station manager ng AWR, si Andy Joaquin, si Jonah, maraming salamat, at gayon din si Reza Nabor at si Irene Nasidao. At higit sa lahat, marami din salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pananalangin sa ating programa. Nais po namin hintayin po namin at nais kong hilingan kayo na pwede kayong mag-text o call, sumulat sa amin para po sa inyong mga mensahe. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at laging nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.